Meron tayong parcel na chinecheck ngayon mga kasolar kung hindi ba nagkaroon ng damage sa shipping. Medyo may kamahalan din kasi ito kaya kailangan nating i-check ng mabuti. Pina-order lang kasi sa atin itong product na ito. At kung mahilig ka mag-DIY ng solar setup at bago ka pa lang dito sa ating channel, ay huwag mong kalimutan na mag-subscribe dahil marami pa tayong video na gagawin katulad nito. So yun nga mga kasolar, meron tayo ngayong i-unbox at i-review na portable power station, itong Bluetti AC70P. Ipinahiram nga lang pala ito sa akin para matesting ng mabuti kung walang magiging problema itong unit. At nabili nila ito sa halagang 29,549 pesos sa Shopee. So pag open natin itong box, dito sa ibabaw niya may maliit na box pa rin. Dito nakalagay yung mga wiring connector para sa pagcha-charge nitong power station. Itong AC wire connector na napakalaki, talagang heavy duty. Tapos yung wire naman para sa solar panel, XT90 yung connector niya. Tapos ito naman ay connector kapag i-charge natin itong unit sa sasakyan or kotse, pang alternator charging. At syempre, itong user manual na madalas ay hindi binabasa. At ito na yung mismo unit natin. Dito sa harap niya, dito sa top left side, yung port ng solar panel connection. Dito natin i-connect ang solar panel. Maximum na pwedeng ikabit dito ay 500 watts. Maximum voltage naman ay 58 volts na solar panel. Tapos yung sa baba niya ay outlet naman for 12 volts appliances. Maximum 10 amperes. So bali ay 120 watts din iyon. Tapos meron siyang tatlong switch dito. Sa DC load, then yung gitna ang power button. Tapos sa AC outlet power switch naman. Dito sa baba meron siyang apat na charging port, dalawang USB Type-C fast charger. Ang capacity ay 100 watts bawat isa. Then meron ding dalawang USB Type-A na 12 watts naman ang capacity. Tapos meron siyang dalawang AC outlet dito sa right side. Pure sine wave ang inverter na gamit nito na may 1000 watts capacity. At yung frequency ay selectable from 50 Hz to 60 Hz option. Depende sa appliances natin. At pwede natin itong baguhin gamit ang app nitong Bluetti, downloadable sa App Store or Play Store. Then dito sa ibabaw ng unit, meron siyang wireless charger na 15 watts. At ito yung kanyang handlebar. Nandito sa right side yung port para sa AC charging. At meron siyang screw terminal dito para sa ground or earth connection. Ito naman yung kanyang ventilation. Ito naman sa likod, yung specification nitong unit. Tapos dito sa kabilang side ay ventilation pa rin. Sa pag-power on, long press lang natin yung button. Dito sa screen niya makikita natin, dito sa DC input, yung charging wattage galing sa solar panel o sa alternator. Then yung output wattage naman ay sa load na nakakonect dito sa unit. Dito sa kanan naman, makikita yung AC charging wattage. Sa baba niya, yung AC output wattage para sa connected load. Sa gitna makikita yung remaining time bago siya malobat. At yung battery percentage. Tapos meron siyang isang 12 volts DC load output socket. Then meron siyang apat na charging port dito. At ito yung kanyang DC power switch. May ilaw siya kapag naka-turn on. At may indicator din dito sa screen. At meron itong dalawang AC socket para sa 220 volts na appliances. Ito naman yung kanyang power switch. Meron ding indicator dito sa screen. So bali i-charge ko muna ngayon hanggang 100% para ma-capacity test mamaya. Sa ngayon ay 19% pa lang yung state of charge niya. At mapupull charge siya within 1.3 hours. Ito naman yung kanyang app gamit ang Bluetooth connection. Select lang natin yung model number nitong power station. At makikita na natin dito ang mga mahalagang information at settings na pwede nating baguhin. Sa ngayon ay grid charging ang gamit natin. Yung battery natin ay 20% pa lang. So sa solar wala pa tayong nakakonect kaya zero. Ganon din dito sa load output. So mahigit 500 watts yung ipinapasok niya sa battery natin ngayon. Dito sa settings, pwede nating baguhin yung mode of charging niya. At meron tatlong klase. Standard, silent, at turbo mode. I-try natin ang turbo mode. At yan,
Turbo mode selected na. Tingnan natin kung ano ang nabago. From 500 watts charging ay tumaas siya ng 950 watts. Halos na doble. At mapupull charge siya within 0.7 hours. At pwede rin nating makontrol yung switch ng DC at AC load. Naka-turbo mode charging tayo ngayon, kaya yung kanyang blower ay naka-turbo rin ang pag-andar. Hindi naman siya ganun kaingay. Nandito sa left side yung blower niya, at dito sa right side ang air intake. Ito pala yung indicator ng turbo mode. Then yung blower. At yung Bluetooth connectivity. Pwede rin nating i-adjust yung screen display timeout. Pwede siya na naka-permanent on kung gusto natin na palagi nakikita yung display nito. At ito naman yung recommended appliances na pwedeng i-connect dito base sa wattage. Pwede ang TV, laptop, ice crusher, electric pan na 90 watts at kaya niyang paganahin sa loob ng 6.3 hours. Rice cooker na 200 watts, kaya niya hanggang 3 oras. Pwede rin ang rep na pang sasakyan, kaya niyang paganahin sa loob ng 9 na oras. Electric griddle at projector. Meron siyang Bluetooth connectivity na napakita na natin kanina. Meron din siyang UPS function na sobrang bilis ng transfer time, 0.02 seconds. At yung battery niya na lithium iron phosphate na may mahigit 3,000 life cycle. Sa pag-charge naman, merong 4 na option. Pwede sa AC outlet na standard charging, pwede rin sa solar panel. Dahil may built-in solar charge controller na ito, pwede rin siyang i-charge sa charging port ng mga sasakyan. At pwede rin sa generator. Bali ang capacity ng battery niya ay 864 watt-hour total capacity at 1000 watts continuous output naman yung inverter nito. At 5 years warranty. So bali ngayon na ika-capacity test natin siya gamit itong wattmeter sa AC output side. At meron tayong dalawang load dito na nakasaksak. Dalawang 50 watts na LED lights. Turn on na natin yung power nitong Bluetti AC 70p. At yung AC power switch niya. Turn on na natin yung load. Yan, 50 watts yung isa. At yung pangalawa, yan 100 watts na. Dito sa screen display niya, nakalagay from 100% battery. Mapapagana niya ng 4.5 hours. Tingnan natin kung aabot nga ba o hindi. Start na natin itong timer. So bali makikita rin natin dito sa wattmeter kung ilang watt-hour ang makukuha natin. At i-compute natin mamaya kung aabot nga ba ito sa advertised capacity. At umabot na nga tayo ng mahigit 7 oras ay hindi pa rin namamatay at may 4% battery remaining pa. At naka 690 watt-hour na tayo. At eto mga kasolar, 1% remaining na lang itong battery. At nakakuha na tayo ng 720 watt-hour. Running for 7 hours and 47 minutes na tayo. At stop na natin siya. So bali ay 720 watt-hour yung nagamit ng load natin na dalawang ilaw. At yung running time ay 7 hours 47 minutes. Ang tanong, bakit hindi umabot ng 864 watt-hour ang nakuha nating capacity? False advertisement ba? Tara, kwentahin natin. 864 watt-hour yung total capacity ng battery. Pero hindi talaga ito magagamit ng 100%. Karaniwan, kahit 0% na ang nakalagay sa indicator ng battery, ay nasa 90 to 95% pa lang ang talagang nagamit. At hindi pa ito totally drained. May natitira pa dito na nasa 5 to 10% dahil sa BMS protection para hindi masira ang battery at maiwasan ang pagka-drain nito. At kung imumultiply natin ang 864 watt-hour sa 95% ay 820 watt-hour ang ating usable capacity.
At i-minus natin yung 720 watt hour na talagang nakonsumo ng load natin. Ay mayroong 100 watts na power loss sa inverter. 100 watt hour divided 7.7 hours dahil mahigit 7 oras na gumana itong ating power station. Ay nasa around 13 watts ang konsumo ng inverter. At base dito sa test at computation na ginawa natin, ay sakto naman yung rated capacity nitong Bluetti AC70P. So sana ay nakatulong sa inyo ang video na ito. At kung nagustuhan nyo ay paki-like naman at subscribe na rin para madagdagan pa ang mga adik dito sa channel natin.